Bakit kaya ganon ang mga galaw at sinasabi ng grupo ng 13 senador ngayon laban sa kanilang kasamahan at laban sa mga taga-executive department? Ah? Ano ba yung ibig sabihin nito? Guilty ba sila? Takot ba sila? O insecure sila sa minority at ng mga senador at saka ho sa executive department? Alam niyo bakit? Kasi ako po ito na itatanong din at tinatapik bilang observation at opinion. Kasi nagtagumpay na sila. Kinudita nila, nagkaroon sila ng kudita, tinanggal nila si Soto dahil meron silang numero. Kahit si Bato de la Rosa ay halos 7 buwang hindi pumapasok, nagkukumahog na pumasok, nakipaghabulan pa sa NBI kuno, tapos nagwawala para lang makaboto. Siya daw ay ni-wrestling, siya daw ay nasugatan, yun pala na may kaya nasugatan dahil nadapa siya sa hagdan sa pagtakbo. Di ba? Tapos ngayon ang pinapalabas, ang masama ay ang taga-executive department, law enforcement agency. Pagkatapos ay kanilang sinisisi ngayon at kung ano-ano mga ibinibintang sa mga taga-minority. Ano ba sinabi nitong si Cayetano at ng iba pa? Alam daw ng minority ni na grupo ni na Lacson, Cayetano, ni Lacson, Soto at iba pa na may mangyayari kaya daw maagang umuwi nung bago nagkagulo. At saka yun daw minority ang siyang may kinalaman kaya bakit na pumasok ang NBI at magkaroon ng warrant of arrest. Bakit daw alam na darating si Senador Bato de la Rosa nung araw ng Lunes ng nakaraang linggo. Yun eh. Di ba? At ngayon, may mga sinasabi pa sila na iso ng Judas daw ang kailang magiging tingin, higit pa sa Judas ang babaliktad ng kailang kasamaan papunta ng minority. Tapos inakusahan din nila ang minority daw ay nananakot at nanunuhol para makumbinsi yung nasa majority para sila samahan. Ano yun? Nanalo na sila, nakapwesto na sila, ay bakit ganun pa ang kailang ginagawa? Bakit hindi na lang sila pumukus sa trabaho? Sa bawat harap sa media, ambos interview o sinadyang press conference o mga press release nila o propaganda nila, ganun ang galaw. Dahil ba guilty sila? Dahil sa kanilang persahan na pagtanggal kay Soto dahil nga kahit yung isang senador na matagal lang hinihintay at pinapapasok, hindi pumasok. Nung pumasok, galit pa. Diba? May warrant of arrest, hindi pinahuli. Tapos ngayon nakapwesto na, parang kung ano pa mga sinasabing ang mga nananahimik na minority ang pinagbibintangan ng lahat ay paratang ay mali. Mabuti na lang at yung grupo ng mga minority senador, tahimik lang, hindi sila pinapatulan. Pero kung tutuusin, dapat silang mag-react dahil sila yung inagawan ng pwesto, tapos sila pa pinagbibintangan ng kung ano-ano. O baka naman kilala nitong mga senador kung anong merong behavior itong Senate President Cayetano. Baka alam nila yung behavior at attitude ni Cayetano. Kaya yung minority ngayon nananahimik na lang. Hindi nila ibinababa ang level nila sa kapuputak sa media nitong si Cayetano at kung ano-ano sinasabi against minority group at saka NBI. Di ba? Nung isang araw nga pinupuri pa ni Cayetano si John Vic Remulla, sekretary ng DLG, dahil nung mapunta nung kaguluhan doon, natatawanan pa sila doon sa isang kwarto. Tapos sabi nila, under attack. At nagpapasalamat pa siya dahil hindi daw hinuli ng pulis at saka ng DILG si Bato. Yan ang sinasabi ni Cayetano. Pero ngayong iba na ang nangyari dahil meron ng findings, meron ng report ang PNP at DILG. Walang kasalanan ng NBI. O saa ang nagpaputok. O saa ang pinanggalingan ng kaguluhan. May problema ang Senado dyan. Ano kaya sasabihin bukas makalwa nitong si SP? Yan ang ating aabangan. Kaya kita nyo. So again, bakit ayaw nilang manahimik? Nandyan na sila. Tapos magtrabaho na lang para sa bayan. Napakaraming trabaho. Proposed bill, napakarami. Impeachment, matindi. Yung actual trial, yun ang inaabangan ng taong bayan.
Kailan, anong araw ang actual trial para matinig na yung mga issue? Threat, destabilization, bribery, unexplained wealth, at saka confidential fund. Yan po yung apat na pinaghandaan ng team prosecutor na kaya nilang panindigan base sa ebidensya, dokumento at testigo against Sara Duterte sa article of impeachment. Yan ang dapat madinig ng taong bayan eh. Bawas-bawasan sana yung katatahol at kadadaldal ng ilang senador na hindi yata nila alam na bumabalik sa kanila ang kailang mga sinasabi. Nakakasira sa kailang imahe bilang Pilipino, bilang senador at bilang institusyon ang kailang mga pinaggagawa. Ay nagsalita ng Executive Department, wala silang kinalaman, wala silang kasalanan, wala silang ataking ginawa. Hindi under attack ang Senado. Ang NBI ang under attack ngayon mula sa Senado, mula sa Senate President. Di ba? Iyan ang totoo. Ngayon may bago na naman pakulo eh. Red alert daw ang Senado. Bakit kaya naka-red alert? Parang tinatakot niyo yung mga mamamayan. Dapat ang Senado low profile lang. Para ang mga tao ay magtiwala sa inyo. Para ang mga taong maingganyo na magpunta dyan sa Senado, makinig ng public hearing, makinig ng debate sa plenary. Kung ngayon sasabihin nyo, naka red alert. Ano, may gera ba dyan? Ano, may kaguluhan na naman? Ano yun? Dapat kayo ang nagpapakita ng kapayapaan at katatagan ng institusyon. Pero pagkatapos na inyong sabihin under attack kayo, hindi naman totoo. Ngayon, naka-red alert. Parang merong, ano yun? Hindi ko nga malaman eh. Alam mo yung red alert, sa military lang yun. Yung under attack sa military lang yun. Kasi natrabaho ng military. Defense and offense. Laban sa kalaban ng Estado, anumang sektor. Sila yung madalas nating naririnig naka-red alert sila kapag mayroong galawan ang kalaban ng Estado. Okay lang yun. Pag may gumalaw sa kanila na galing sa kabilang sektor, pwede sabihin na under attack. O yung mga rebelde, under attack ng gobyerno. Yan lang yun eh. Pero Senado, gawaan ng batas. Di ba? Yung mismong senador ang nagsasabing under attack sila, hindi totoo. Naka-red alert sila. Ano yan? Oh my goodness. Hindi ko talaga maarok. Hindi ko talaga makita kung anong pinanghuhugutan. Mukhang sumusobra sa publicity. Mukhang sumusobra sa mga sinasabi. Na pawang propaganda lang. Pero imahe nila ang nasisira sa mamamayang Pilipino. Yan ang aking opinion, interpretation sa nangyayari niyan.